Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo. Siyempre, hindi po natin makakalimutan ng Banateros, Banateras Worldwide. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH. Sana po, pagpasok nyo pa lang dito, ang una nyo pong parating gagawin i-like agad itong video na ito. Okay? And sana doon sa mga hindi pa po subscriber sa channel na ito, ulitin ko po, Coach Oli, sana po ay konting lambing lang mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito. Ito po ang ating magiging topic for today. Risa, nangunguha ng bata. Ay, nako, ano ka ha? Mayroon kang pagtingin sa bata para kang si Castro. Oh, Risa, nangunguha ng bata. Di umano. Pangalawa, Risa, eto ang sabi may kumakalat na balita. Ito raw si Risa ay hindi na daw hindi na daw makatulog dahil sa kinaharap na problema ngayon. Nako. At pangatlo, BBM, planong itago ang droga. Ay kaya pala inoobserbahan. Di umano di umano. Kaya pala matindi ang titig dun sa droga, oh. Plano palang itago. Baka nagpuslit. Nako, delikado po yan. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Nako, eto. May matinding pasabog si Attorney Topacio. At hinahamon ka, Risa. Okay? Nagtatawag ka. Naghahamon ka ng demanda. Sige, eto. Risa, demanda mo ako ng libel Ay, ha, nako. para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi. Nako. Ayan, maliwanag. Hinahamon ka ni Attorney Topacio dahil ikaw, strike 3 mo na daw. Ha? Mahilig ka raw talagang magbayad, mag-fabricate ng ebidensya. Sa katunayan, bata pa nga, kinuha mo. Di umano. Sige. Sige, tuloy natin. Na pinayaran mo sila. Sa gitna ng iskandalong kinasasangkutan ni Senadora Risa Hontiveros, kaugnay sa pagbawi ng salaysay ng isang testigo, ibinahagi ni Attorney Ferdy Topacio ang kanyang personal na karanasan sa Senadora. Si Risa Hontiveros. Personal yan, personal. Hindi po yan na narinig niya lang kung saan or nabalitaan niya lang kung saan. Personal na experience ni Attorney Topacio sa Risa. Ano yun? Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Ito kasi, ito yung pinakabago. Alam naman po natin lahat na ito si alias Rene ay binayaran ng milyon ni Risa Hontiveros para idiin ang Duterte at si Pastor Kibuloy. Binabati ko po pala itong video na ito nakuha natin sa Ang Balita ngayon. Maraming salamat po. Kasi ako personal, nakausap kami Ano? na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. 2 instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Kian, una ha. Meron experience si Attorney Topacio, 2. Tapos ito pang pangatlo si alias Rene. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Hontiveros. Kita mo, nangunguha ka ng bata. Ay, nako, pangit yan. Kababae mong tao, nangunguha ka ng bata. Daig mo pa yung mga DOM na mahihilig sa bata. Nako, may kakilala akong ganyan. Pambihira ka, Risa. Nangunguha ka ng bata para kasi si Claire Castro. Ay, hindi si Claire Castro, yung pinsan daw niya. Yung kapatid baka mag-anak si yung parang pinabili lang ng suka na naging congressman, si Franz Castro. Yun, 'di ba? Yung si Franz Castro, kayong mga yung kulay ninyo, ano bang kulay ninyo? Dilaw o pink? Yung kulay niyo talaga mahilig manguha ng bata. Ito naman si Franz Castro, convicted child abuser.
Convicted, hindi ako nagsabi niyan, ha? Huwag kayong magagalit. Korte po ang nagsabi. Convicted child abuser. So ano, madaling salita, nang aabuso ng bata. Kung si Franz Castro nang aabuso ng bata, ikaw, Risa, nangunguha ng bata. Naku, hindi maganda yan. Pedophile. Ay. Hindi siya nangunguha ng bata siguro, hindi naman para anong gawin, para lang tumistigo. Naku. Hindi ako may sabi, si Topacio, ha, ina-explain lang natin mabuti nang maintindihan ng ng taong bayan kung ano yung pag-uugali mo kasi trending. May pattern ka. Oh. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang official ng CIDG, kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Kita mo, takot ka pala, Claire. Ay, Claire. Bakit kasi yung Castro parang naano ko doon sa child abuser? Risa, natakot ka eh. Ugali mo pala yan. 'Di ba? Magsasalita ka pagka nandiyan ka sa, siyempre, privilege speech mo yan, pero pagka haharapin mo na yung katotohanan, natatakot ka, hindi mo minute. Nako, una yan, Sabi nung staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Hontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Risa Hontiveros, miyembro ng kanyang staff. Mo? Namigay ng pera, namigay ng bike. Ano ang gamit? Abogada niya at saka yung staff. Okay, member niya, staff niya. Di ba yan din ang kwento ni Yan din ang kwento nito si alias Rene. Hindi niya na maitatanggihan kasi sa madaling salita, ugali ni Risa yan. Tatandaan nyo, gusto nyong makita yung pag-uugali, halimbawa ng kaibigan mo, backtrack ka lang. Ilang taon? May pattern. May pattern ng tao eh. Unless magkaroon ng divine intervention, magbabagong buhay. Pero kung hindi nagkaroon ng divine intervention, as is where is, ika nga, pare-parehos lang yan. Ulit-ulit. Kita mo tumutugma, Tumutugma. Hindi naman siguro kakilala ni itong si alias Rene yung tungkol dyan sa Farmally na yan. Pero yung sistema, saan pinadadaan? Dun sa staff noon. Sa abogado mo. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Hanapin ko yan. Hanapin natin. Ikalat natin yan. Yung video na yan kasi kailangan importante yan. Para malaman ng taong bayan kung anong klaseng babae ito si Risa. Kasi mahilig siya magbintang, yung pala, yung kanyang mga testigo, binabayaran. Hanapin, antayin natin. Siguro kung kayo po ay may access, isend nyo sa akin. O isend nyo sa account ko yung video. Kahit yung link man lang, makita natin na ano yung sinasabi ni Atty. Topacio itong pag-uugali ni Risa. Yung kay Kia, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Risa Hontiveros. Strike 3, it means pag strike 3, you're out. Senado. Eto, panawagan lang sa inyong mga senador. Strike 3 na po ito si Risa. Wala akong naririnig sa inyong mga senador. Dapat you're out. Di ba pag strike 3 sa baseball, you're out. Pwede pong matanggal ito si Risa. Hindi, ang aking pagkakaalam, bagamat tayo ay hindi naman abogado, ito siya ay hindi pwede ma-impeach. Pero may mga pamamaraan paano siya masuspende bilang senador. May mga pamamaraan kung paano siya matanggal bilang senador. But in any case, kayo na pong bahala dyan mga senador. Ito lang ang hinihingi ko sa inyo mga senador.
Bakit tahimik kayo? Wala akong narinig na nagsasalita kayo as of up to this time na ginagawa ko itong aking vlog. Wala pang nagsasalita si Senator Bato pa lang. Wala akong pakialam kung maka-Duterte kayo o galit kayo kay Duterte. Dapat magsalita kayo dito. Dapat may paninindigan kayo dito. Hindi pwedeng wala kayong paninindigan dito. Di ba? Kung kayo'y naniniwala dito, dapat imbestigahan nyo to si Risa. Ngayon kung kayo naman ay hindi naninindigan dito, sabihin nyo in public, kami hindi naniniwala dito sa testigo na yan. At least man lang may tayo kayo. Kayong mga senador, at least tumayo kayo. Kasi duwag kayo pag hindi kayo nagsalita. Or, ayaw nyo lang naaabala. Ako sa tingin ko talaga yan lang. Kasi pag tumahimik ka, ibig sabihin lang, para sa akin duwag ka o wala kang pakialam sa nangyayari. Kasi napakalaking balita nito eh. Tapos senador ka, hindi ka magsasalita. Anong klase kayong senador? 'Di ba? Magsalita kayo. Panglahatan po ito. Hindi lang ito pang Duterte o hindi yung maka Duterte. Wala akong pakialam, basta senador magsalita kayo, nilalahat ko ito. Mas gustuhin namin kontrahin nyo, sabihin nyo, peke yan, lumabas na testigo. At least may paninindigan ka, hindi ka duwag. Nagsasalita ka, kaysa naman tahimik ka dyan. Ibig sabihin, iwas pusoy kayo. Huwag ganon. Pangit po yan. Saan, silbi nyo, nahalal kayo mga senador? Kasamahan nyo tong senador Dapat may stand kayo, hindi pwedeng tahimik lang kayo basta dito. Pambihira kayo mga senador At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Hontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Yan. Yung dalawa, may personal knowledge si Topacio. Mabigat po yan kasi hindi lang yan nabalitaan sa media. Itong pangatlo, wala siyang personal knowledge. Ako naman, wala akong personal knowledge dito kay alias Rene. Pero may personal knowledge ako sa KOJC, kay Pastor Kibuloy. Hindi nila magagawa yung binibintang nitong si Risa. Hindi niya magagawang sakta ng mga tao niya. Grabe po magprotekta si Pastor Kibuloy sa mga members niya, sa mga workers niya. Nakikita ko po yun. Nakikita ko kung gaano katindi ang sistema sa KOJC. Ako may personal knowledge dyan. Malayo po sa katotohanan yung gustong palabasin nito ni Risa. Eto na po lumalabas Nadinig ko yung panig nung salita ni alias Rene before at ni Rene ngayon. Magkaiba. Yung ngayon talagang nagsasabi siya ng totoo. Even sila Tatay Digong, bakit kailangan pa nila magpasahan ng baril doon sa Glory Mountain? Ang dami namang lugar para kayo magpasahan. And at the same time, yung mga baril naman nila, lisensyado. Di ba? Gusto lang talagang idawit nito ni Risa ang Duterte. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Opo. Pero evidence yun to show pattern. Ako naniniwala dyan. Di ba? Hindi mo pwedeng gawing ebidensya na halimbawa, binugbog mo yung girlfriend mo tapos yung dati ay binubugbog mo rin. Hindi pwedeng ebidensya yon. Pero, mailalabas, maipapakita yung yung pattern o yung pag-uugali ng boyfriend. Halimbawa yun, ng bubugbog. Dati pa, hanggang ngayon, nang bubugbog na. Alam mo, ito po ay makatotohanan
sa totoong buhay. Ganyan po ang tao. Hindi yan, alam bawa ang isang tao, bigla na lang ng rape, nagising siya. Ay! Gusto ko mag-rape ngayon. Hindi po. Dumaan yan, dahan-dahan. Meron na yang merong history na yan. Hindi, natutulog ka, bigla ka nagising. Ay, gusto ko mag-cocaine. Mag-cocaine kaya ako ngayon. Hindi ganon. May pinagdaanan yan. In short, may pattern yan. Tingnan nyo yung kaibigan yung nag-a-addict. Tingnan nyo yung kaibigan ninyong may kalokohan. Tingnan nyo yung kaibigan yung babaero. Hindi yan basta magigising ngayon, ay mambabae kaya ako ngayon. Hindi. Walang babaerong ganyan. Nagsisimula yan talagang mahilig na mag-flirt sa babae. Tapos, unti-unti na hanggang sa maging babaero na. Kahit yung mga lalakero, hindi yan. Ay, lukuhin ko kaya yung asawa ko, manlalaki ako ngayon. Hindi, may pattern yan. Gusto nyo malaman kung anong pattern? Pag hindi na kayo nakakarimit ng pera. At tinamaan ng lintik, may ganun pa. Di ba? O kaya, alimbawa ay nahulian ka ng babae. Unti-unti na yan. Titingin na yan. Tumitingin na sa Facebook yan ng pogi. May reserve na yan. May ka-textmate na yan. Hindi ko man nilalahat pero maraming babae na may mga reserve. Hindi ko nilalahat. Huwag kayo magagalit mga kababaihan. Tinira ko rin yung mga kalalakihan, yung pambababae. Anong ibig po sabihin natin? Hindi naman biglang nagising si Risa. Ay, mandukot kaya ako ng bata at para takutin ko sila sa testigo at bayaran ko sila. Hindi. Ay, nagising siya. Ay, nako. Lagyan ko kaya ito si alias Rene. Bigyan ko kaya ito ng pera, 1,000,000. Hindi yan basta nang gising ng ganyan at magbibigay ng 1,000,000 kay alias Rene. Ugali niya na yan dati pa. Yan po yung sinasabi ni Topacio. Diba? Kaya malakas ang ebidensya. Delikado ka rito, Risa. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan. Bata pa, no? Nang babayad ng testigo, Risa. I-demanda mo. Wag ako i-demanda mo, ha? Nagko-komentaryo lang ako kay Topacio. Si Topacio, hinahamon ka ng demanda. Sige, i-demanda mo nang ilabas niya mga ebidensya. Pag ako dinimanda, Topacio, basa mo sa akin yung ebidensya. Ako maglalabas. Ay, si Topacio. Sige nga, Risa, i-demanda mo si Topacio. Magkalabasan ng ebidensya. Yan ang gusto namin. Di ba? Naghahamon ka sa TV ng demanda. I-demanda mo. Sige, demanda mo si Topacio. Hinahamon ka. Tingnan natin ang tapang mo, Risa. Ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. Alias Rene, huwag ka matatakot. Magsampa ka sa Ethics Committee, sampahan mo ng kaso yan. Kung ano-anong pinagsasabi, ano-ano pinapasabi sa'yo. Patas po tayo, sinasabihan natin. Kung totoo si alias Rene, demanda mo, i-ano mo yan. Tama yung sinasabi ni Atty. Topacio, sampahan mo yan sa Ethics Committee. Pagkapasok ng 20th Congress. Kasi strike 3, you're out. Diba? Ang lakas ng loob nito, gusto patalsikin si Sara. Baka mauna ka pa. Ang bilis ng karma ngayon eh. Tatandaan mo, digital na ngayon. Pati karma digital. Ingat ka, Risa. There is a time of a reckoning. And maybe this is the time of reckoning na sinasabi ni BP Sara. Mauuna ka pa. Ako, kung naririnig mo ko, alias Rene, alam ko ikaw ay nasa USA. Ikaw ay nasa Iran? O baka nasa Israel ka?
idemanda mo, ireklamo mo sa Ethics Committee ng Senado nang ito'y matanggal. Ha? Mauna siya kaysa kay Sara. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo. Kita mo, ikaw ngayon ang hinahamon, ha? Huwag kung sino-sino dinidemanda mo. Ang idemanda mo yung naghahamon. Huwag kang magagalit sa mga vloggers. Pinaparot lang namin yung sinasabi ni Atty. Topacio. Pinaparot lang namin yung sinasabi ni yung mga pinag-aano ko sa Facebook. Pati si Meta, kakampi nyo, kayong mga dilawang kayo. Yung pinost ko sa Facebook, pinagtatanggal. Huwag kayong magalit sa aming mga vloggers. Ituon mo ang galit mo kay Atty. Topacio, siya ay demanda mo, huwag kami. Huwag kami ang gipitin ninyo. Huwag mo kami isumbong kay Meta, kaya itong si Meta wala ring kwenta. Buti pa si YouTube, fair. Pambira, Hindi, totoo naman yan si Meta nakaano kami dyan, naka-shadow ban kami dyan. Pagkatungkol sa Duterte, sige kayo labas. Pagtungkol sa Dilaw, ay nako kayo. Ewan. Sabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Hontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Oy, Atty. Topacio, saan mo naman narinig yan? Adik ba yung nagsabi sa iyo niyan, Atty. Topacio? Ito threat kay Sara. Walang kasi. Wala sa kalingkingan ni Sara to. Ako hindi ako nagiging panatiko rito or bias. I'm just telling you the truth. Kahit siraan ni BP Sara yung sarili niya, hindi aabot sa kalahati yung boto mo, Risa. Wala ka sa sirkulasyon. Sa totoo lang, Risa, wala ka sa bilang. Huwag mo nang pangarapin, kahit nga yung Dilaw, hindi ikaw ang gustong tumakbo, si Lenny. Huwag ka nang umiipal, sayang yung effort mo. Ito totoo lang kahit naman siguro yung mga Dilawan, yung mga Pinklawan at pati mga komunistang NPA, alam nila ito. Kahit siguro sabihin ni Sara, alam nyo, wag nyo akong iboboto kasi may problema ako sa confidential funds. At meron akong grave threat sa mga Marcos. Huwag nyo akong iboboto kahit sabihin ni BP Sara yon, hindi ka aabot sa kalahati. Maswerte ka, Risa, kung umabot ka sa kalahati. So kung sinong loko-loko, baka adik yung nagsabi sa inyo, Atty. Topacio. Nasa happy place. Yung threat daw si Riz. Ay, nako. Sa 2028, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times. Natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Hindi, ako tingin ko adik yung nagsabi nun. Pero alam mo, kabobo nun Kung ang nagsabi nun, ay ako hindi ko sinasabing matalino tayong vlogger. Pero kung ang nagsabi nun political analyst, political expert, or political advisor, tanggalin nyo. Ang bobo nun. Ang bobo nun. Naging political expert ka, tapos sasabihin mo threat si Risa kay Sara. Isa't kalahati kang bobo. Kung sino man nagsabi niya kay Atty. Topacio, pambihira. Both times na nanalo siya, kulelat siya. So anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Doon tayo maghintay. Pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpagulo. Yun na, tama. Fair game, even sa tama. history niya is fair game. So with Risa Hontiveros, so with any other prospective presidential. Tama yung sinabi ni Atty. Topacio. Gusto nyo malaman yung katotohanan kay BP Sara dahil gusto nyo magiging presidente siya. Hindi, ikaw rin, Risa. Risa, ang tanong, nangunguha ka ba ng bata? Yan po yung sinabi ni Atty. Topacio. At may ugali ka nagbabayad ng witness. Magagalit. Pero kung galit ka, di magdemanda ka. I-demanda mo si Atty. Topacio. Next topic po tayo.
O ito, pag-usapan naman natin si Risa, hindi raw makatulog. Yan, di umano yan ang lumalabas na balita ngayon sa social media. Hindi na daw makakatulog hindi na daw nakakapagtulog-tulog si Risa dahil sa kinaharap niyang bulilyaso at kalukuhang kagagahang ginagawa. O sige. Nagkabayaran o nagkatakutan? Bumaliktad ang isang Senate witness laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy. Binayaran lang daw kasi siya ni Senator Risa Hontiveros pero buwelta ng senadora, tinakot lang ang testigo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Yan ang seryosong Yan na matindi yan, ha? Kita mo na kung ano klase ang puso ni Risa Hontiveros. Talagang may galit siya sa Duterte, kaya damay-damay pati si Pastor Quiboloy. At bukod sa gahaman sa kapangyarihan si Risa dahil sa gabal sa pangarap niya si VP Sara, gahaman din sa pera. Dahil ang sinabi nitong testigo na si alias Rene, kung tawagin nila, ay merong habol doon sa kingdom. Kaya nagpapahukay sila sa tulong ni Torre. aligasyon ni Michael Murillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Risa Hontiveros na mag-testify para pabagsakin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya't seryosong legal action din ang inihahanda ng senadora laban sa kanya. Tumestigo si Murillo noong February 19, 2024 sa Senate hearing ng komite ni Hontiveros. Dati siyang miyembro at landscaper ng Glory Mountain ni Quiboloy. Isa sa claims ni Murillo, nakita niya sina VP Sara at FPRRD na bumisita sa property ni Quiboloy. Ano mo, di ba? Pinilit idamay. Ganyan po desperada to si Risa. Pinilit niyang madama yung mag-amang Duterte, pay dagdag ka ng 500,000. Ganun katindi po yan si VP Sara. Ganyan, alam niyang kawala siyang kapag-apag-asa. Napaka-desperadang babae. At umalis ng may dalang bag ng mga armas. Kilalang spiritual advisor ng dating Pangulo si Quiboloy at naging bahagi pa siya ng pambato ni FPRRD sa nagdaang senatorial race. Wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaki. Kaya nga, ikaw Bongo, hindi ka pa ba magsasalita? Dinamay na kayo nito. Buti si Bato nagsasalita na. Yung mga ibang senador, di ba kayo magsasalita? Nako. Halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong. Binigyan daw siya ng 500,000 pesos para isama sa affidavit ang pangalan ng pastor at ng mag-amang Duterte. Nagka-additional 500,000 pa raw nang matapos siyang tumestigo sa Senate hearing. Pero walang katotohanan ng mga ito ayon kay Hontiveros. Anya, sangkaterbang ebidensya ang meron siya para patunayang gawa-gawa lang ang sinabi ni Murillo. Kusang loob din daw na nagbigay ng statements ang witnesses sa Senate hearing tungkol sa KOJC. Lahat ito may paper trails, videos at screenshots at handang ilabas ng opisina niya sa tamang panahon. Yan. Yan ang parati ganito. Pagka may balita, ang usually sinasabi, pagka hindi nila agad masagot, fake news yan, or pinilit, or tinakot, or binayaran, or may ilalabas silang ebidensya. Halatang-halata na bumibili ng panahon itong si Risa. Kung testigo nga binibili, panahon din. Kasi apakasimple. Nakita nyo yung testimony nitong si alias Rene? Detalyado. Doon mo makikita pag ang tao ay nagsasalita ng totoo. Hindi generic. Hindi yung parang si BBM na ang sinasabi nung kampanya niya. Ang kampanya, ang plataforma niya ay pagkakaisa. Uniteam. Bagong Pilipinas. Yung ganon, ganyan ang palusot ng guilty. Generic yung sinasabi.
Si alias Rene, pinangalanan. Ang dami niyang pinangalanan. Even the dates. Specific po, up to the smallest detail. Binanggit ni alias Rene. Ibig sabihin, confidence siya sinasabi. Pag ikaw magsisinungaling, hindi ka magbabanggit ng specific. Dahil mahuhuli at mahuhuli ka. Remember, sinabi niya, gusto daw niya ipadamay ni Risa si Bato at si Bongo. Hindi niya dinamay kasi baka matanong siya. Dahil pag fabricated ang ebidensya, mahuhuli ka, kaya iniwasan. Ito si Risa, ang dahilan niya, meron silang ebidensya, ilalabas sa tamang panahon. Remember that, tamang panahon. But for the meantime, para masagot niya ang media, ang style niya, kunwari meron siyang ebidensyang ilalabas. Kunwari may paper trail. Kunwari, sinabi niya, maaring tinakot yan si alias Rene or maaring binayaran. Tinakot yan at binayaran. At meron silang ebidensya patungkol dito. Anong ibig sabihin? Inaalam muna ni Risa kung gaano kalalim ang tama. Iniimbestigahan niya muna. Tinitingnan niya muna. Inaalam. Una, kung saan ba posibleng nakatira to si alias Rene. Ano ang hawak nitong ebidensya? Kasi baka maglabas sila ng fabricated na ebidensya, may pagsuplak si alias Rene. Ganyan po yan. Kasi pwede niya namang sinabi, ay hindi. Alam nyo, nung panahon na ito, magkasama itong si ganito at sika si ganito. Yung staff kong yun na tinutukoy niya ay wala dito. Pwede niyang kontrahin ng detalyado. Kasi kung nagpapalusot to si alias Rene, mali yung binabanggit niya, definitely hindi tutugma doon sa facts, sa realidad. At pwedeng gibain ni Risa antimano ng purong detalye. Pero hindi. Di ba? Generic yung sinasabi niya. Para lang humupa at makita niya hanggang gaano kalalim, gaano kalayo ang damage at ebidensya nitong si alias Rene. Saka sila hahakbang. Diba? Tingnan mo, nanahimik siya. Yun lang sinabi niya. Tahimik na siya. Yeah. Pinapagalaw niya again. Of course, yung staff na naman niya ang gagalaw dyan. Possibly, yung attorney niya. We don't know. Diba? But then again, sinabi ko nga sa inyo, may pattern na to si Risa. Ganyan ang galawan niyan. Dagdag ni Ontiveros, may mga tangkari ng pananakot sa kanyang staff at mga testigo. Pero hindi magpapatalo ang senadora sa tinawag niyang act of harassment at Pambihira to si Risa. Sila pa hinaras. Kayo pa ang tinakot. Tinago mo sa condominium mo. Bakit hindi mo i-deny? I-deny mo, sabihin mo. Diba? Yun yung sinasabi ko, specific eh. Anong sabi ni alias Rene? Tinago mo siya sa kondo mo. O ba't di mo i-deny? Hindi ko siya tinago sa kondo ko. O sabihin mo, saan kondo alias Rene? Dapat ginagano mo si alias Rene. Sige nga, saan kondo? O. Hindi niya maganon si ano eh. Hindi niya maganon si alias Rene. Yan, tinitingnan niya muna, pinapakaramdaman niya. Paano ikaw pa hinaras? Pambihira naman. Senador ka, ikaw pa haharasin. Stop na. Naniniwala ba kayo sa babaeng to? Yung mga ordinaryong tao, haharasin yung staff ng senador? Hello? Saan ka ba pinanganak? Alam mong napakalakas ng mga politiko sa Pilipinas, kahit yung mga ay, nako, hindi ko na isa-isahin. Baka matamaan sila dito, magalit pa. Hindi ko man nilalat, hindi ko sinasabing staff mo ha. Sa totoo lang, minsan mas madali pang kausap yung mga politiko.
Yung mga staff, akala mo sila yung talagang nakaupo, ang yayabang niyan. Hindi ko na kayo papangalanan, pero may mga nakakausap akong staff, ha? Daig nyo ko pang umasta para kayong suplada. Para kayong hindi tinatabihan ng asawa ninyo. Daig nyo pa presidente umasta. Alita, hindi ko sinasabi yung staff mo, Risa. Ang punto lang natin dito, haharasin ka ng isang ordinaryong tao. Huwag mo sabihin si Pastor Kibuloy na naman ng haras sa'yo. Nakakulong na yung tao, 70 plus years old na. Ikaw senador. Sinong loko-loko maniniwala sa mga pinagsasabi mo, Risa? Intimidation at hindi nila palalampasin ang mga nasa likod nito. Kaya nga, huwag mong palagpasin. I dare you. Sabi nga ni Atty. Topacio, idemanda mo siya. Huwag mong palagpasin. Demanda mo si Atty. Topacio. Ito lang sa akin. Senador, dapat magsalita kayo dito. Gaya ng sabi ko, ang nadinig ko palang nagsasalita at nagko-komentaryo patungkol dito ay si Senator Bato. Asan kayo mga senador? Lahat po ito, hindi lang yung mga Duterte Black, lahat po. Dilawan, Pulahan, Duterte Black, lahat kayo. Asan kayo? Bakit hindi nyo questionin to? Questionin nyo kung naniniwala kayo na nananakot ito at bumibili ng testigo. Kung hindi naman kayo naniniwala, dapat may stand kayo. Alam nyo kung bakit? Ang nagamit na plataforma, Senado. Ginamit ang Senate hearing. So, ibig sabihin, yung ginawang krimen na bawal sa batas, pinadaan sa Senado. So, whether you believe Risa Hontiveros or not, dapat may aksyon kayong gawin. Hindi pwedeng wala kayong aksyong gagawin. Ulitin ko, sa Senado yan nagawa. Kung hindi kayo naniniwala sinasabi ni alias Rene, edi sabihin nyo, imbestigahan ninyo. Kasuhan nyo si alias Rene. Dahil binababoy niya ang Senado. Pero kung kayo naniniwala kay Risa, ay naniniwala kayong talagang si Risa ay nagbabayad ng testigo at ginamit ng Senado, si Risa ang nambababoy ng Senado. Bay dapat, kasuhan nyo si Risa. O i-ethics ninyo. In any case, naniniwala ka o hindi ka naniniwala kay Risa, magsalita kayo mga senador dahil nabababoy at ginamit ang inyong plataforma. Maliwanag. Kaya hindi ka pwedeng tatahimik lang dyan. Ngayon namin kayo kailangan mga senador. Naalarma naman si Senator Bato de la Rosa sa pagkadawit ng pangalan niya sa video. Buti pa to si De La Rosa eh. Si Bato eh. Pareho ang panawagan ng dalawang senador. Panagutin ang nasa likod ng mga maling paratang at paninira ng mga sangkot sa issue na ito. Ang komite ni Hontiveros ang nanguna sa Senate investigation pagdating sa trafficking at sexual abuse sa loob ng KOJC. Ngayon, behind bars na ang pastor matapos ang ilang linggong manhunt ng opisyal sa kanya. Para sa agenda. Ako, ito simple lang. Kaya ako wala na akong tiwala dyan sa mga Senate hearing. Alam ko, yan po ay nakapaloob sa inyong responsibilidad. Maaari siguro sa mga kasamahan nyo, ginagamit yung Senate hearing para sa totoong makagawa ng batas in aid of legislation. Maaari. Pero ako sa tingin ko, sa bawat 10 hearing na ginagawa dyan, baka isa lang ang matino dyan o 2. Yung 8, ginagamit na para mangharas. Sira kayo dito, Senado. Pag hindi kayo nagsalita, araw-arawin namin kayo. Kasi dumaan dito eh. Dumaan. Sa ahensya nyo ito. Hindi pwedeng ganyan lang kayo. Next topic po tayo. BBM, planong di umano itago yung drogang nahuli. Pag-usapan natin. Di umano. Iniuugnay ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028 ang impeachment case laban sa kanya, pati ang pag-aresto sa kanyang ama.
Ang pinagdaraanan daw ng kanyang pamilya ngayon paraan ng Administrasyong Marcos na pahinain siya bilang frontrunner sa presidential elections. Ang sagot dyan ng Malacanang sa report ni Ivan Mayrina. Wala pang anunsyo si Vice President Sara Duterte ng kanyang plano para sa eleksyon 2028. Pero para sa kanya, ang pagiging frontrunner daw niya ang dahilan ng kinakaharap niyang impeachment case at pagpapaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media, Tinan mo, congratulations sa iyo, BP Sara. Pati international. Alam mo, ang appeal ng Duterte, sobra. Hanggang international. Si Marcos nga hindi pinapansin sa international eh. Oh, try nyo. Si Marcos gumawa ng rally, pumunta dyan sa ano. Di ba wala silang pinapakita? Pag pumunta siya sa ibang bansa, pumunta ng Japan yan, hindi niya man lang pinakita na siya ay pinagkahaguluhan ng mga tao dyan. BP Sara, pati international, sikat. Yan po tatak ng Duterte. Alam nyo lahat yan, kahit kayong mga pulahan, kahit kayong mga bashers ko, kahit kayong mga dilawan, alam nyo yan. Dalin mo halimbawa, si BP Sara, dalin mo LA, dalin mo New York, dalin mong Hague, dalin mong Japan, ilagay mo ron, pagkakaguluhan. Lagay mo si Marcos doon. Pati sa subway, hindi papansinin yan. Ilagay mo naman si Lenny. Hindi rin papansinin yan. Baka sa simbahan lang pag pumasok. Kasi yun ang style nila eh. Padasal-dasal sa simbahan, di ba? Yan ang style ng pula, ng dilaw eh. Di ba? Pang-international talaga ito, kaya na-interview siya eh. Ngayon, nanggagalaiti si Claire, na-insecure. Siguro, sabi ni Claire, pambira ka naman, BP Sara. Yung pakpak sa balikat, ako nagpauso niyan. Bakit mo namang ginaya yung pananamit ko? Sabi siguro ni BP Sara, Oy! Hindi ka pa spokesperson ng amo mo. Hindi ka pa aso ng amo mo. Ganito na ako manamit. May pakpak sa balikat. Sumingit siguro si ano. Pansinin nyo si ano ha. Pansinin nyo si Princess. Naku, ang laki na rin ng ano dito. Pakpak dito sa balikat. Nakikipagpalakihan na rin. Gaya-gaya talaga yun si Princess, no? Yung mag-amo na yun, tsaka yung aso niya, si Tamba, tsaka yung aso niyang si Princess. Parehas, gaya-gaya. na Russia Today na ipinamahagi ng kanyang tanggapan. Sinabi ni Duterte na intensyon daw ni Pangulong Marcos na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. Ako naniniwala ako dito. At yan sinabi mismo ni Tatay Digong personally. Sinabi sa amin nung isang beses na-meet namin siya dito sa Maynila, na-meet namin siya. Nag-dinner kami. No, kasama ko doon si Banat Bay tsaka si Boss Dada. Tatlo kami tsaka si PRRD. Nabanggit niya yan. Kaya daw tong PI, naalala niyo yung PI, wala daw planong bumaba itong mga Marcos sa posisyon. Sila lang siguro, silang dalawa ni Tamba, gusto nilang manatili. Kaya pinakalat nila yung PI na yan eh. Di ba yung People's Initiative? Ngayon, inuulit ni BP Sara, walang planong bumaba sa posisyon. Ganyan po katindig, ganyan kakapal ang mukha ng mga Marcos. At dahil siya raw ang frontrunner sa 2028 presidential elections, gusto nilang alisin siya sa laban. Sabi ng bise, niisip daw nilang hihina siya kapag nakulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Mali sila dun. Lalong lumalakas ang Duterte ngayon. Dahil kinidnap si Tatay Digong. Sagot ng Malacanang. Ayan na! Naku, nakipagpalakihan. Hoy, mas malaki ngayon ang pakpak sa'yo ni Princess. Kumikitang kabahayan. Sarap buhay, ha? Dati gusgusin lang ito. Nakikipag-away lang to sa kanto. Wala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds. Ito. Nawawala daw yung issue doon sa confidential funds. Alam mo, Claire, siguro kulang ka sa research. Bilang abogado, dapat diyan ka hindi sasabit
The lawyers I know, grabe sa research yan. Wide reader yan. Basa ng basa yan. Basa dito, basa ron. Kaya ang utak, matalim. Yan ang problema mo, Claire. Mukhang hindi ka na nagbabasa. Hindi ka na nagre-research. It is public knowledge na talagang front runner si BP Sara. Sa survey nga, 30+% ang kanyang gusto siyang maging presidente. Malayo ang susunod ay si Lenny na. I-check ko ha. Kasi may record ako noon. So, alam mo, kahit yung mga kakampi mo, kahit sila Marcos na mga kakampi mo, 35% si Lenny kasunod 19% na. Kahit yung mga kakampi mong mga pulahan na bobo, alam nila, malakas talaga to si Risa. May nakakausap akong mga vlogger na pula. Even them, they admit to me, hindi ko nasasabihin kung sino sila, they admit nila, grabe, lakas talaga ni BP Sara. Ina-admit nila. Kaya nga ngayon, nagpaplano na yung iba lumipat. Kaya lang yung iba naman, namarkahan na. Hindi ko naman alam, ba't hindi mo alam to? Claire. Anong klase kang abogado? Wala kang alam sa current events? At iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Hindi siya nagtatago. Di ba? Public knowledge yun. Alam mo ang nagtatago, yung amo mo. Kasi bawat may sasabihin, si BP Sara, ikaw ang sumasagot. Alam mo kung anong itsura niyan? Si Marcos nagtatago sa saya mo. Not literally. Pero nakakahiya si Marcos. Hindi niya kayang sumagot. Wala kasi ito eh. At ikaw rin, nagtatago ka sa amo mo. Try mong sabihin yan. Pagbaba ni Marcos, pag presidente na si BP Sara, saka mo sabihin sa kanya yung mga pinagsasabi mo. I dare you, saka mo sabihin. Huwag ka ngayong matapang dahil nakasandal ka dyan sa amo mo. Parehas kayo eh. Yung amo mo nagtatago sa palda mo, ikaw naman nagtatago sa kapangyarihan niya. Diba? Ikaw pa nga dati ka ng critic ni Marcos eh. Anong nangyari sa'yo? Diba? Binigyan ka lang ng posisyon, hindi natin alam kung magkano sahod niya, wag mo sabihin libre din. Binenta mo na nawala tuloy. Binenta mo na yung kaluluwa mo. Tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Nagpatutsada rin ng Malacanang sa bise. Kasunod ng pagbati ko sa pangunguna kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira ng nasabat na floating shabu. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng Natatawa siya. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Hindi po ito. Tanga rin to eh. Siya nagtanong, siya sumagot. Tingnan yung utak ng abogadong to. Nagpain siya kasi gusto niyang ibintang na yung may nawawalang droga dati.
Ibibintang niya kay Duterte kasi panahon ng Duterte 2018. Eh siguro walang sumagot. Tanong niya, sagot niya. Ganun po ang utak ng abogadong to. Ay, naku. Ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Ito kasi sa akin, ha? Ito masasabi ko dyan. Meron kasing problema ang bansa natin. At si Marcos walang ginagawa. Ngayon lang yan nagsisipag-sipag, naging karpintero, biglang maraming nahuling droga, pero walang nahuling mastermind, walang nahuling drug lord, walang nahuling runner, wala. 'Di ba? Naging teacher 'yan. 'Di ba? Ang sipag ngayon, nagpunta ng Japan. Bakit? Sa paghahanda ng SONA. Si Marcos wala talagang planong ayusin yung bansa natin. Tingnan mo after SONA, hindi mo na naman mahagilap kung sang lupalop 'yan. Nasa happy place na naman 'yan. Pag malapit na naman na SONA, trabaho, araw-araw na naman sa media. Pagkatapos nun, hindi mo na naman mahanap yan. Tingnan mo, pustahan tayo. Pagkatapos na SONA yan, after a week, baka 2 weeks yan, mawala na naman. Happy-happy na naman. Nako. Di ba? Yan ang mahirap eh. Hindi nyo inaayos yung bansa. Inaayos nyo yung imahe nyo. Inaayos nyo yung optics. Una, pang SONA. Pangalawa, paano inaayos ni Marcos? Sa paraan ni Claire. Para lahat ng batiko sa kanya may sasagot. Marcos, hindi mo kailangang sagutin lahat ng batiko sa iyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng taos-puso na nararamdaman sa ilalim. Kasi kung ang pagsolusyon nyo sa problema ay dahil sa bunganga ng palengkerang spokesperson mo, mabilis ma-counter yan. Anong balita ko? Ang spokesperson ng PDP si Topacio na. O, di ba nga yan na lang? Di ba? May nasusolusyonan? Wala. Bakit? Ang katapat ng solusyon mo, Marcos, ay panglabas. Pangpalengke. Pangchismisan. Pang-vlogger. Bardagulan lang, banatan lang. Di ba? O ngayon, may katapat na rin kayo si Topacio. May laman ng utak nun, hindi katulad nitong palengkera. No. Di nawala na yung solusyon. Paano? Hindi nyo hinaharap ang solusyon, Marcos. Inaayos nyo lang yung imahe ninyo. Kriminal. Hirit para Malacanang, mismong si dating Pangulong Duterte, dati ring nanguna sa pagsira ng mga nasa bata droga noong 2020. Baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Ready siya, no? Ready siya. Sige, babasagin ko yung trip mo. Ivan May Ito ang sa akin. Naka-ready ka, di ba? Parang yung ginawa ni Bato. Ay, ni Torre. Kinumpare niya sarili. Sabi niya, ay, bakit yung tatay mo? Kasi tinira siya ni Baste. Yung tatay mo, pre-promote din from 1 star si Bato. Teka muna. Si Bato kaya na-promote dahil nalinis nila ang Davao. Si Torre walang nalinis. Meron ka bang nakitang syudad na mapayapa, na walang droga, na walang krimen na nagawa ni Torre? Anong nagawa lang niya? Kinidnap niya sa utos ni Marcos si Tatay Digong. Ayan ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong. Diba? So hindi mo pwedeng ikumpara yung promotion ni Bato dahil ang promotion ni Bato, it's not from 1 star to chief of police. It's from the drug war. Paglinis ng kalsada ng Davao. Ikaw hindi eh.
May persona non grata pa nga si Torres. Same thing dito. Sabi niya, yung tatay mo nga nagganyan din. Teka muna. Ang pagkakaiba nila, si Tatay Digong, ang Duterte, dalawa na kilala. Una, sa pagsugpo ng droga. Plataporma talaga nila yan. Talagang yan ang pinanghahawakan niya. At ang Duterte galit sa mga rebelde, NPA, komunista. Yaan sila. Yaan ang Duterte. Si Marcos, anong imahe? Hindi naman niya plataporma yung droga Sa pangaamay bahid ng droga, di umano. Kaya nga pinagdadrug test siya, ayaw niya mag-drug test. Yun ang pinagkaiba, napakalaki ng pagkakaiba nun. Dahil si Tatay Digong, kinakatakutan ng mga drug addict. Pag naglabas siya ng ganong imahe, nakita yan sa media, takot ang droga. Takot ang mga nagdodroga. Si Marcos naglabas ng ganyang imahe. Anong kinalabasan? Nagmumukhang tanga. Pinagtatawanan. Bakit? May bahid siyang droga Takot pa nga siya magpa-drug test, di ba? Magkaiba yun. Alam mo, Claire, being a lawyer, dapat marunong kang mag-compare, marunong kang mag-isip. Anong pagkakaiba? Di ba? May ganyan sa batas Anong pagkakaiba ng theft sa robbery? Anong pagkakaiba ng murder sa homicide? Dapat alam mo rin anong pagkakaiba ni Bongbong at saka ni PRRD. Anong klaseng abogado ka? Ang layo naman. Hindi ko sinasabing adik si Marcos. Baka. Posible. Pero hindi ko pinagbibintangan. Ang punto rito, hindi yan ang linya niya. Sa katunayan may bahid siya. Anong linya? Saan nakilala si Marcos? Uniteam. Di ba? Dapat yan ang pinatunayan niya. Nagawa ba niya yung unity? Saan nakilala si Marcos? Sa pagbaba ng 20 pesos na bigas. Dapat yan ang pinanghawakan niya. Kung baligtad, si Marcos nakaganyan. Ino-observe. Tapos sa palengke, puro 20 pesos. Si PRRD, hindi naman yan ang talaga naging plataforma niya na ganun. Di ba? Iba ang tingin kay Marcos kasi talagang pinaghirapan niya yung 20 pesos. Yan ang talagang kinapit niya. Wala And of all accomplishment, hindi po bagay. Huwag po sa droga. Huwag po. Natatawa po ang taong bayan. Huwag pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli. At i-like ang video na ito at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa vlog ko. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Coach Oli po. God bless everyone.